Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Leo. Si Leo at si Squirtle ang mga alagang hayop ng mga 5th grader. Sa loob ng maraming dekada, nakakulong lamang sila sa isang aquarium habang pinapanood ang mga madaldal na estudyante na sinusubukang makapagtapos sa kanilang huling taon sa elementarya. Sa unang araw ng pasukan, ipinaalam ni Mrs. Salinas na sa katapusan ng taon ay magkakaroon ng isang kompetisyon at ang mananalong klase ay mananalo ng isang espesyal na field trip. Sa huling 2 buwan ng taon, ang 3 klase ng 5th grade ay sasali sa mga kompetisyon sa arts, rhetoric, science, at history. Ang klase na may pinakamahusay na resulta sa mga gawaing ito ang mananalo ng isang paglalakbay sa Magic Land Park. Habang pinagmamasdan ni Leo at Squirtle ang ugali ng mga tao, napansin nila na parang buntis ang guro dahil palagi itong kumakain ng mga merienda ng mga estudyante at minsan ay nagsusuka sa basurahan ng classroom. Kinagabihan, nagkaroon ng meeting ang mga magulang sa paaralan at nakumpirma ang hinala ng mga alagang hayop. Inanunsyo ng principal na si Mrs. Salinas ay magle-leave dahil buntis siya at manganganak sa loob ng ilang buwan. Nang marinig ito ng mga estudyante, nag-usap-usap sila tungkol sa mga kalokohang gagawin nila sa papalit na guro. Habang pinagmamasdan ng mga alagang hayop ng mga 5th grader, may ilang magulang na nagtaka kung gaano nakatagal ang mga ito nakakulong sa aquarium. Doon napag-alaman ni Leo na ang mga butiki na kauri niya ay karaniwang nabubuhay ng hanggang 75 taon. Sa sandaling iyon, naalala niya na ilang dekada na rin siyang nasa aquarium. Sinubukan niyang alalahanin kung kailan siya unang napunta roon. Naalala niya na dumating siya roon bilang isang maliit na hatchling noong Oktubre 1949. Upang malaman kung ilang taon na siya, nagpa siya si Leo na kausapin ang alagang hayop ng 2nd grade. Ngunit maaari lamang silang magkita kapag may fire drill. Kaya ginamit ni Leo ang kanyang napakahabang dila upang paandarin ang fire alarm. Dahil dito, inutusan ng guro si Anthony na dalhin sa labas ang mga hayop habang nag-e-evacuate ang mga estudyante mula sa classroom. Nang sa wakas ay nagkita sila ng ibang mga alagang hayop, kinausap ni Leo si Cinnabon, ang alagang rabbit ng grade 2 upang malaman kung ilang taon na siya. Dahil sa grade 2 natututunan ng mga bata ang addition at subtraction, walang mas mahusay na tutulong sa kanya sa math kaysa kay Cinnabon. Pagkatapos magbilang, sinabi ni Cinnabon na si Leo ay 74 na taong gulang. Pagbalik niya sa classroom, labis na nalungkot si Leo dahil alam niyang malapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Iniisip niya na mamamatay siya sa susunod na taon kapag umabot siya ng 75. Sinubukan siyang aliwin ni Squirtle at sinabing ang mga hayop na nabubuhay sa kulungan ay kadalasang mas mahaba ang buhay kaysa sa mga hayop na ligaw. Ngunit hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ni Leo. Pinagsisihan niya na nasayang ang kanyang buhay sa loob ng aquarium. Hindi niya kailanman napili ang sarili niyang pagkain at kinakain lamang niya ang ibinibigay ng mga tao. Bukod pa roon, hindi niya naranasan na makilala ang pag-ibig ng kanyang buhay o magkaroon ng mga anak. Habang iniisip niya ang lahat ng karanasang hindi niya naranasan, pumasok sa classroom si Mrs. Mullen na may nakakatakot na aura at ipinakilala ang sarili bilang bagong substitute teacher. Sa kanyang unang araw sa paaralan, sinabi ng matandang guro na babaguhin niya ang paraan ng pagtuturo na ginagamit ni Mrs. Salinas. Mula ngayon, tuwing Biyernes ay may isang estudyante na kailangang mag-uwi ng isa sa mga alagang hayop. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Squirtle dahil dati na siyang nahirapan noong panahon na pinapauwi sa mga bata ang mga hayop. Ngunit si Leo naman ay natuwa sa ideyang ito dahil magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas kapag hindi siya binabantayan ng mga bata. Naniniwala siyang sa ganitong paraan ay magkakaroon siya ng pagkakataong tunay na maranasan ang buhay bago siya umabot ng 75 taong gulang. Noong araw na iyon, nag-volunteer si Summer na iuwi si Leo sa kanilang bahay. Pagdating sa kwarto ng babae, napansin ng butiki ang isang bukas na bintana. Iniisip niya na ito na ang kanyang pagkakataon upang makatakas, kaya naghanda siyang umalis sa kanyang kulungan at akyatin ang pader upang makarating sa bintana. Samantala, si Summer at ang kanyang pamilya ay nasa dining room. Pagkatapos maligo, bumalik si Summer sa kanyang kwarto. Dahil sa katandaan ni Leo, mabagal siyang kumilos at hindi pa niya naaabot ang bintana. Napansin ng babae na nakatakas na ang butiki kaya nagsimula siyang maghanap sa buong kwarto.
Sa paghahanap niya, hindi sinasadyang nahulog ang butiki sa ibabaw ng kanyang drawer nang buksan niya ang kurtina. Sa sandaling iyon, napasigaw si Leo sa sakit at natuklasan ni Summer na marunong pala siyang magsalita. Sa sobrang takot, tatawag sana si Summer sa kanyang ina, ngunit nakiusap si Leo na itago niya ang kanyang sekreto dahil kung malaman ito ng mga tao ay pag-aaralan siya ng mga ito. Dahil ayaw niyang masaktan ng hayop, nangako si Summer na itatago niya ang lihim nito at noong Lunes ay ibinalik niya ito sa paaralan. Habang nasa klase, ipinagbawal ni Professor Mullen sa mga bata ang paggamit ng laptop bilang paraan ng pag-aaral at naglabas siya ng isang kahon na puno ng mga libro. Matapos ipamahagi ang mga encyclopedia sa mga estudyante, inutusan niya silang iuwi ang mga ito at doon mag-aral. Nang wala ng tao sa classroom, tinanong ni Squirtle ang kanyang kaibigan kung bakit hindi siya tumakas. Ibinunyag ni Leo na nagustuhan niyang magpalipas ng weekend kasama si Summer. Sinabi pa niya na sa susunod na may batang mag-uuwi sa kanya ay saka siya tatakas. Ngunit ikinagulat ni Leo na nang dumating ang Biyernes, si Summer ay nag-alok na iuwi siyang muli, ngunit si Eli ang napili na mag-alaga sa butiki sa weekend. Nang makita ni Summer na dinadala na si Leo, nagtanong siya kung maaari siyang bumisita. Ngunit pinigilan siya ng nanny drone ni Eli at hindi siya pinayagang lumapit sa bata. Noong Sabado, may dumalaw na kaibigan si Eli at naglaro sila ng pagbuo ng mga Lego. Gayunpaman, pinasuot ng mga magulang ni Eli ang bata ng protective clothing upang hindi raw siya mahawa ng mikrobyo mula sa butiki. Pinagbabawalan din siyang kumain ng karaniwang merienda ng mga bata. Sa halip, ang kanyang merienda ay cabbage dumplings na ginawa ng kanyang ina. Nang umalis ang kaibigan niyang si Zay at walang tao sa kwarto, sinubukan ni Leo na tumakas. Halos mahigop siya ng vacuum cleaner na palaging naka-on buong araw. Ginamit ng hayop ang kanyang dila upang kumawala at nahulog sa mesa, na siyang sumira sa buong Lego City na ginawa ng mga bata. Nang sa wakas ay makalapit siya sa bintana, nahuli siya ng robot vacuum cleaner at naipit ang kanyang buntot dito. Hinila siya ng makina sa buong bahay at nakalaya lamang siya nang dumating ang aso ng pamilya upang tulungan siya. Bagaman nakaligtas siya, nawalan si Leo ng kalahati ng kanyang buntot, ngunit hindi siya gaanong nag-alala dahil alam niyang tutubo itong muli. Habang nakikipag-usap siya sa aso, dumating si Eli at nagulat nang matuklasan na ang alagang butiki sa kanilang sala ay marunong magsalita. Muli, nakiusap si Leo sa bata na huwag sabihin sa iba ang kanyang lihim. Nagpasya rin siyang tulungan si Eli na alisin ang drone na pumipigil sa kanya na magkaroon ng mga kaibigan. Dahil sa paghihikayat ng butiki, sumulat si Eli ng isang liham ng pamamaalam para sa makina. Kinabukasan, lumabas sila sa hardin upang maglaro. Noong Lunes, nang muli niyang makita ang kanyang kaibigan, ibinunyag ni Eli na hindi pa rin nakakatakas si Leo, at nag-alala si Squirtle nang mapansin niyang nawala ng bahagi ng buntot ang butiki sa loob ng isang linggo. Si Dr. Winger, ang ama ni Jada ay pumunta sa principal ng paaralan, upang kumbinsihin itong maghanap ng ibang kapalit na guro para kay Mrs. Salinas. Dahil hindi tumitigil ang kanyang anak sa pagrereklamo tungkol kay Mrs. Mullen. Ngunit nabigo ang kanyang plano at nanatili pa rin ang matandang guro bilang teacher ng 5th grade. Sa sumunod na weekend, nagpasya si Jada na iuwi ang butiki matapos niyang mapansin na talagang nagustuhan ito ng dalawa niyang kaklase. Sa araw na iyon ay gaganapin ang birthday party ng babae, ngunit labis siyang nalulungkot dahil parang walang nangyayaring ayon sa plano. Kaya nagpasya si Leo na aliwin siya. Muli niyang kinumbinsi ang babae na siya lamang ang nakakarinig sa kanya, tulad ng ginawa niya sa dalawa pang estudyante. Dahil dito, napigilan niyang sabihin ni Jada sa kanyang mga magulang na marunong magsalita ang alagang hayop sa kanilang paaralan, at kasabay nito ay natulungan din niya ang babae sa kanyang pinagdaraanang problema. Lumaki si Jada na naniniwalang kailangan niyang maging perpekto at dapat siyang magustuhan ng lahat. Dahil dito, sobra niyang pinipilit ang sarili upang matiyak na walang magkakamali sa kanyang buhay. Tinulungan siya ng butiki na maunawaan na isa lamang siyang normal na teenager at hindi niya kailangang maging perpekto para tanggapin ng ibang tao, dahil yun ang dahilan kung bakit siya nagiging malungkot. Matapos marinig yun, nagpasya si Jada na mag-relax na lamang at e-enjoy ang kanyang party. Habang nagaganap ang selebrasyon, nagpapahinga si Leo sa kanyang glass cage habang pinapanood ang mga hayop na nakakulong sa isang enclosure, na nahihirapang kunin ang mga tirang pagkain,
na paminsan-minsang ibinabato sa kanila ng mga bata. Dinala ang mga hayop na iyon upang magsilbing atraksyon at aliwin ang mga bisita sa party, ngunit sa totoo lang ay hindi sila masaya. Nang mapansin ito, nagpasya si Jada at ang kanyang mga kaibigan na magtulungan upang palayain ang mga ito. Binuksan nila ang automatic doors na nagpapanatiling nakakulong sa mga hayop. Agad na nagsimulang tumakbo ang mga hayop at kinain ang mga pagkain na inihanda para sa mga bisita habang nagtatakbuhan naman ang mga tao sa takot. Sinamantala ni Leo ang pagkakataon upang makatakas at natuwa siyang makita ang mga hayop na malayang tumatakbo palabas ng mansion. Ngunit nang marinig niya ang mga bata na tinatawag ang kanyang pangalan, isinuko niya ang kanyang pagtakas at bumalik sa mga bisig ni Jada na labis na natuwa nang makita siya. Sa mga sumunod na linggo, lahat ng mga bata sa klase ay nagkaroon ng pagkakataong iuwi si Leo sa kanilang bahay, at lalo pa nila siyang nagustuhan. Nang makita ni Squirtle na binibigyan ng mga regalo ng mga estudyante ang kanyang kapwa-alaga, napagtanto niyang nakikipag-usap pala si Leo sa mga bata. Kaya pala palagi itong bumabalik sa paaralan sa halip na tumakas. Ipinaliwanag ni Leo na napalapit na siya sa mga bata, at mula nang simulan nilang iuwi siya sa kanilang mga bahay ay lihim niyang tinutulungan ang mga ito na harapin ang kanilang mga takot at insecurities. Ngunit sa susunod na weekend ay kailangan niyang pumunta sa bahay ni Anthony, na kilala bilang bully sa kanilang klase. Dahil nag-aalala para sa kanyang kaibigan, nagpasya ang pagong na si Squirtle na samahan siya. Nakahanap siya ng paraan upang makapasok sa transport box nang hindi napapansin ng bata. Kinagabihan, habang nanunood si Anthony ng UFC fight at kumakain ng macaroni and cheese, nagpasya si Squirtle na ipakilala ang sarili. Natakot ng husto ang bata nang matuklasan niyang marunong magsalita ang hayop. Ang totoo, naiinggit si Squirtle sa lahat ng pagmamahal at atensyon na ibinibigay ng mga bata kay Leo, kaya sinubukan niyang gawin din ang ginagawa ng kanyang kaibigan. Tinanong niya si Anthony kung bakit ito kumikilos bilang bully at sinubukan niyang tulungan itong harapin ang kanyang insecurities dahil alam niyang iyon ang dahilan kung bakit ito nagiging agresibo. Hindi tulad ng kanyang mga kaklase, pakiramdam ni Anthony ay hindi siya sapat na matalino. Sinubukan siyang aliwin ni Squirtle, ngunit lalo lamang niya itong natakot. Kaya noong gabi habang natutulog ang pagong, pumunta si Leo upang kausapin ang bata at naging magkaibigan silang dalawa. Sa sumunod na linggo, dahil lahat ng estudyante ay nakapag-uwi na kay Leo, inihayag ni Mrs. Mullen na si Squirtle naman ang kailangang iuwi ng mga bata sa mga susunod na weekend. Ngunit walang gustong mag-uwi sa pagong at nagtalo pa ang mga estudyante kung sino ang makakapag-uwi kay Leo sa Biyernes. Nang mapansin ng guro kung gaano nakamahal ng mga bata ang butiki, nagpasya siyang gamitin ito upang hikayatin ang kanyang mga estudyante na manalo sa academic championship na gaganapin sa katapusan ng taon. Sinabi niya na kung hindi sila mananalo sa kompetisyon, hindi na nila muling may uuwi si Leo. Naging malaking motibasyon ito para sa mga bata kaya lalo silang nagsikap mag-aral at pagbutihin ang kanilang pag-aaral upang manalo sa kompetisyon. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang naging malapit si Leo at ang mga estudyante. Binibigyan pa siya ng mga cellphone bilang regalo upang makausap niya sila sa gabi. Ngunit dahil hindi alam ng mga bata na nakikipag-usap din ng hayop sa iba nilang kaklase, kinailangan ni Leo na hatiin ang kanyang oras sa kanila nang hindi sila naghihinala. Dahil sa galit sa lumalaking kasikatan ng kanyang kaibigan, nagpasya si Squirtle na i-record ang isang video ni Leo habang nakikipag-usap ito sa isa sa mga estudyante at ipinadala niya ito sa buong klase. Dahil dito, nalaman ng mga bata na nagsinungaling pala ang butiki sa kanila at hinanap nila ito upang humingi ng paliwanag. Nang mapagtanto ni Leo na nahuli na siya, humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na ginawa lamang niya iyon upang matulungan ang bawat estudyante sa kanilang mga problema. Sa sandaling iyon, dumating si Professor Mullen sa classroom at nakita ang hayop na nakikipag-usap sa mga bata. Sa takot, dahan-dahan siyang lumabas ng classroom at naghintay hanggang makaalis ang lahat ng kanyang mga estudyante bago kunin ang butiki. Pagdating nila sa kanyang bahay, pinagalitan ng guro si Leo dahil sa pakikipag-usap nito sa mga estudyante ng palihim. Unti-unti niyang ibinahagi ang pinakamalaking sakit sa kanyang buhay. Kahit na inialay niya ang buong buhay niya sa pagtuturo, hindi siya kailanman nagkaroon ng sariling klase at palagi lamang siyang naging substitute teacher. Dahil dito, naging masungit at malungkot siyang tao.
Sa kanilang pag-uusap, nalaman ng hayop na nag-aral din si Mullen sa paaralang iyon at dati siyang masayahing tao noong kabataan niya. Tinulungan ni Leo ang guro na muling makuha ang kanyang saya at kumpiyansa sa sarili. Sinabi rin niya na tutulungan niyang manalo ang kanyang mga estudyante sa kompetisyon na gaganapin kinabukasan. Nang dumating ang araw, itinago ni Mrs. Mullen si Leo sa bulsa ng kanyang coat upang panuurin ang kompetisyon. Ipinagmamalaki niyang nakita na ang kanyang mga estudyante ang nanalo. Sa sumunod na linggo, isinama niya ang mga ito sa kanilang trip papuntang Magic Land Park at kalaunan ay nahalal siyang Teacher of the Year. Nang matanggap niya ang trepeo, labis na naantig ang babae at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Lumapit ang principal at ang mga magulang ng mga estudyante upang batiin siya dahil sa kanyang magandang trabaho. Pagkatapos umalis sa paaralan, dinala ni Mullen ang butiki sa Everglades National Park at itinapon ito palabas ng sasakyan. Naguluhan si Leo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng babae na ngayon ay matutupad na niya ang kanyang pangarap na mamuhay ng malaya sa kalikasan. Pagdating ng Lunes, nang dumating ang mga bata sa klase ay tinanong nila kung nasaan si Leo. Sinabi ng guro na malamang ay tumakas na ito. Pagkatapos ay kumuha si Mullen ng isang papel mula sa loob ng aquarium at sinabing ito raw ay sulat ng pamamaalam na iniwan ng butiki. Ngunit ang totoo, isa lamang itong listahan ng mga bibilhin sa tindahan na siya mismo ang gumawa. Binasa niya ito na parang liham na isinulat ni Leo. Nang malaman ng mga bata na umalis na ang kanilang kaibigan, nalungkot sila ngunit sinubukan nilang tanggapin na namumuhay na ngayon si Leo sa buhay na matagal na niyang pinapangarap. Sa sumunod na linggo, gaya ng nakatakda, sinamahan ni Mrs. Mullen ang mga bata sa kanilang field trip. Samantala, nagpasya si Squirtle na hanapin ang kanyang kaibigan dahil alam niyang si Mullen ang nag-alis kay Leo. Kinuha ng pagong ang cellphone ni Eli at ginamit ito upang tawagin ang drone. Sa tulong ng makina, lumipad siya sa ibabaw ng lungsod upang hanapin ang school bus. Samantala, sinubukan ni Leo na makisama sa ibang mga hayop sa parke. Ngunit dahil buong buhay siyang nakakulong, kakaiba ang kanyang kilos at napalayo niya ang mga hayop na nakatira roon. Nang matagpuan ni Squirtle ang mga 5th grader, sinabi niyang si Mrs. Mullen ang nagdala kay Leo at siya lamang ang nakakaalam kung nasaan ito. Pinilit ng mga bata ang kanilang guro na sabihin ang katotohanan. Nang wala na siyang magawa, sinabi ni Mullen na nasa Everglades Park si Leo. Hiniling ng klase sa kanilang guro na tulungan silang hanapin siya, kaya inutusan ni Mullen si Coach Kimura na baguhin ang ruta ng bus. Ngunit tumanggi ang lalaki na sundin ang utos niya. Sinubukan ni Mullen na agawin ang manibela ngunit nahulog siya palabas ng bus. Buti na lamang at nahila siya ng mga bata pabalik sa loob ng sasakyan. Nag-isip si Mullen ng ibang paraan upang makarating ang kanyang mga estudyante sa parke. Samantala, patuloy na sinubukan ni Leo na makihalubilo sa ibang mga butiki ngunit kalaunan ay napagtanto niyang hindi niya kayang mabuhay mag-isa sa labas. Mula nang dalhin siya roon ay hindi siya makakuha ng pagkain dahil mas mabilis at mas matalino ang mga alitap-tap kaysa sa kanya. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng mga hayop na tinulungan niyang palayain noong birthday ni Jada, at tinulungan nila siyang mabuhay sa mapanganib na kapaligirang iyon. Habang naghihintay si Mullen ng tamang pagkakataon upang ipatupad ang kanyang plano, sumakay naman si Squirtle sa drone ni Eli upang hanapin ang kanyang kaibigan. Pagdating ng mga bata sa Magic Land Park, sinundan nila si Coach Kimura sa isang tindahan. Habang bumibili ng merienda ang lalaki, tumakbo pabalik ang mga bata sa bus. Sinubukan ni Mrs. Mullen na habulin sila ngunit nahuli siya. Naabutan siya ni Coach Kimura at sinubukang pigilan siyang sumakay sa bus. Ngunit inatake siya ng drone na bumalik upang tulungan si Eli at ang kanyang mga kaklase. Nang makasakay na ang lahat sa sasakyan, isa sa mga estudyante ang humawak ng manibela at mabilis silang nagmaneho papuntang Everglades Park. Sa oras na iyon, nalulungkot si Leo dahil iniisip niyang malapit na ang kanyang kamatayan at hindi na niya makikita muli ang mga bata. Ngunit nang marinig ito ng ibang mga butiki, tinanong nila kung ilang taon na siya. Sinabi nila na ang kanilang uri ay maaaring mabuhay ng higit sa 100 taon. Ibig sabihin, mayroon pa siyang mahigit 30 taon na natitira sa kanyang buhay. Nang malaman ang katotohanan, labis na natuwa si Leo at gumaan ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang makikita pa niyang muli ang kanyang mga kaibigan.
Habang nagdiriwang siya kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, dumating si Squirtle. Napansin ng mga hayop na malapit sila sa isang lawan na puno ng mga buwaya. Agad silang nagsitakbuhan at naiwan si Leo. Habang malapit na siyang lamunin ng isang buwaya, biglang dumating ang school bus na mukhang nakakatakot dahil sa mga sanga na nakakapit sa sasakyan. Natakot ang mga buwaya at nagtago, ngunit nang makita nila ang mga tao ay may isang buwaya na umatake. Hinarap ito ni Mrs. Mullen upang ipagtanggol ang mga bata. Nang makita niyang hindi nila mapigilan ang hayop, nagpasya siyang maghagis ng mga tablet sa bibig nito at nagawa niyang talunin ito. Pagkatapos ay itinapon ng drone ang buwaya palayo. Lumabas ang lahat upang hanapin si Leo. Maya-maya, nakita ng mga bata ang kulay abong katawan ng butiki sa lupa. Inakala nilang patay na ito. Nagpasalamat sila sa kanya dahil sa tulong ni Leo. Habang nagpapaalam sila, kinuha ni Anthony ang katawan ng butiki upang yakapin ito sa huling pagkakataon. Doon niya napansin na balat lamang pala iyon na nalaglag mula sa katawan ni Leo. Biglang nahulog ang tunay na si Leo mula sa isang puno at labis na natuwa ang buong klase nang malaman nilang buhay pa siya. Ibinunyag ni Jada na pumunta sila roon upang makita ang kanilang kaibigan bago ito umabot ng 75 taong gulang. Ngunit sinabi ni Leo na marami pa siyang taong mabubuhay, kaya nagdiwang silang lahat sa magandang balitang iyon. Biglang lumitaw si Squirtle at humingi ng tawad dahil sa pagsumbong niya sa kanyang kaibigan. Matapos silang magkabati, nagpunta ang lahat ng mga 5th grader at kanilang mga alagang hayop upang mag-enjoy sa Magic Land Park. Sa pagtatapos ng school year, bumisita si Professor Selena sa kanyang dating klase at dinala ang kanyang sanggol upang makilala ng mga estudyante. Sa araw ng graduation, matapos matanggap ang kanilang mga diploma, nagpaalam ang mga bata kina Leo at Squirtle dahil lilipat na sila sa ibang paaralan para sa high school. Sa araw ding iyon, nalaman ni Professor Mullen na magkakaroon na siya ng sarili niyang klase sa susunod na taon. Nakumbinsi rin niya ang principal na payagan sina Leo at Squirtle na samahan siya.